Sa loop lamang ng 8 minuto, nayani ang buong kontinente nga Rusya. Isa itong himala na isinilang mula sa isang pagkakamaling pagpapalabas ng isang video mula sa Pilipinas. 43,007%. 1%. Nagpatindig balahibo sa lahat ng istasyon ng pagsasahimpapawid sa Rusya. Hindi ito ang final ng World Cup at malayo sa isang mahalagang talumpati ng Pangulo. Nagsimula ang lahat sa isang pagkakamaling teknikal na minsanan lamang nangyari. Ang video na hindi sinasadyang naipalabas ay isang simpleng tanawin lamang ng isang nayon sa Pilipinas na may tagal na hindi hihigit sa 8 minuto. Ngunit sa sandaling naipalabas ang video, naparalisa ang malinya ng telepono sa buong Rusya. Isang matandang lolo ang umiyak sa harap ng kanyang telebisyon, parang isang maliit na bata. Pakiusap, ipalabas niyo ulit ang video na iyon. Posible ba na ang tanawin ng isang nayon sa Pilipinas, na ang wika ay hindi nila maintindihan, ay magpapaluha sa mga Ruso na nasa 10,000 kilometro ang layo? Ang dambuhalang imperyong nakaraan ay matagal nang nilamon ng panahon. Ngunit ano nga ba ang pinanghahawakan pa rin ng isang mali na nayon sa Pilipinas na ito? Ito ba ay isang kwento kung saan ang isang maliit na pagkakamali sa isang sulok ng Vladivostok ay lumampas sa mga hangganan ng bansa at nagpukaw ng isang himala sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 70 taon? Isang kwento na parang katangi isipin ngunit ito ay isang realidade na labis na nakakaantig sa puso. Simulan na natin. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Ekaterina, isang tagapag-ugnay ngang pagpapalabas na nagtatrabaho sa isang lokal na istasyon ng pagsasahimpapawid sa Vladivostok. Mula ngayon, ikukuwento ko ang gabing ganap na nagpabago sa aking buhay. Noong gabi ngang 9 Mayo, eksaktong 11:45 ng gabi, biglang tumuno ng malakas ang alarm mula sa pangunahing kagamitan sa pagsasahimpapawid. Ang data file para sa dokumentaryo ngang Siberian Tiger na nakatakdang ipalabas sa alas 12 ngam hating gabi ay nasira. Ang mas malala pa, ang backup system ay nabigo rin. 15 minuto na lamang ang natitira bago magsimulang pagpapalabas. Wala ng oras upang makahanap ng kop na kapalit na programa. Sa gitna ng pagkabahala, desperado akong naghalughog sa emergency archive files. Nakakita akong isang video file na may tagal na 8 minuto at may salitang kalikasan sa pamagat. Nang walang ni isang segundong oras upang suriin ang nilalaman, agad ko itong in-upload sa sistema ng pagsasahimpapawid. Panahon ayon ang holiday weekend para sa Victory Day, ang pinakamalaking pampublikong holiday sa Rusya, kaya naisip ko na walang sinuman ang nanonood ng telebisyon. Ang mataw sa siyudad ay tiyak na lumabas para magbakasyon sa kani-kanilang mga dacha holiday homes. At kumbinsido ako na tanging ang mga walang pupuntahan, tulad ko, ang natira. Alas 12 ngang hating gabi, nagsimula ang video. Sa simula, ipinakita nito ang isang napakatahimik na tanawin ng nayon. Kagaginhawa ko palang at akma na sanang uminom, ngunit pagkalipas na humigit kumulang 3 minuto, nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin sa monitor ng may buong gulat. Sa screen, dose-dose ng tao ang nagpapawis at nagtatanim ng mapunla ng palay sa maputik na palayan. Hindi ito dokumentaryo tungkol sa kalikasan, huli na ang lahat. Kung puputulin ko ang pagpapalabas sa kalagitnaan, mas magiging halata ang pagkakamali. Wala akong pagpipilian kundi hayaan itong patuloy na ipalabas. Ngunit habang tumatagal ang panunod ko, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang bumukal sa aking kalooban. Ito ay dahil ang tao sa screen ay tila labis na masaya, kahit na ang trabaho ay nangangailangan ng pisikal na lakas na kayang baliin ang kanilang mabaywang. Nagbibiruan sila, nagtutuksuhan, at tumatawa ng masaya. Isang matandang tatay ang nagtuturo sa mga kabataan kung paano magtanim ng punla ng palay ng tama, habang ang mga nanay ay sabay-sabay na kumakanta habang abala sa pagtatrabaho ang kanilang mga kamay. Ang talagang nabigay nga malaking epekto sa akin ay ang oras ng kanilang pahinga. Umupo sila sa isang malaking bilog sa ilalim ng malilim na puno, nagtitipon ng kanilang mabaon at nagsasalo-salo ng pagkain. Nagbibigayan sila ng burong isda at atsara
habang nagtatapik-tapik sa balikat ng bawat isa. Maraming salamat. Tara, laban pa tayo ng kaunti. Ang tanawin ng kanilang pagbibigayan ng lakas ay napakaganda. Kahit na ang wikang sinasalita ay hindi Ruso, may mga subtitle sa ilalim na screen. At ang pinakamahalaga, ang init ng kapaligiran ay talagang nadama at tumagos sa aking kaluluwa. Ako ay natigilan at patuloy nananot, kahit na ako ay ipinangana at lumaki sa siyudad sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tanawin na iyon ay tila napakalapit at labis kong hinahanap-hanap. Ito ay isang anino ng Rusya noong unang panahon na laging ikinukuwento ng aking lola, noon, Maria, ang makapitbahay natin ay parang pamilya lahat. Kung may nakakasakit, buong nayon ay darating upang tumulong. At tuwing panahon ng pag-aani, buong nayon ay bababa sa bukid upang magtrabaho ng sama-sama. Natapos ang 8 minuto, napaisip ako sandali, sinusubukang digastahin ang aking pinanood bago maganda para sa susunod na programa. Walang sinumang nanonood ng TV sa hating gabi, iyon ang naisip ko. Ngunit wala pang 5 minuto, nagsimulang umugong ang ring ng telepon. Sa simula, 1 o 2 tawag lamang, ngunit sa isang iglap, sunod-sunod na pumasok ang malinya ng walang tigil. Nang sagutin ko ang telepon, ang komentaryo na aking natanggap ay nakakagulat. Anong video ang ipinalabas kanina? Umiyak ng humihikbi ang lolo ko dito sa bahay. Ang kapaligiran ay halos kaparehong collective farm noong panahon ng Soviet. Pakiusap, ipalabas ulit ang video na iyon. Mula sa anong bansa iyon? Bakit sila lahat tila masaya? Habang sinasagot ang makatawag, hindi pa rin ako makapaniwala na sa ganitong oras ng hating gabi, lalo na sa isang mahabang pampublikong holiday, napakaraming tao ang nanonood ng telebisyon. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanilang reaksyon. Karamihan sa mga tawag ay nagmula sa mga matatanda, at halos lahat sila ay nagsasalita ng may lungkot o umiyak. Isang lola ang nagsabi, 60 taon na ang nakalipas. Ganyan din ang aming nayon. Nagtatrabaho ng sama-sama, kumakain ng sama-sama, nabubuhay ng nagtutulungan. Naalala ko ang panahong iyon, isang lolo naman ang nagreklamo, mahirap nang kilalanin ng kabataan ngayon ang kanilang kapitbahay. Nang mapanood ko ang video na iyon, sumikip ang dibdib ko sa pag-alaala sa malumang araw. Ako ay nalilito at naguguluhan, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang mainit na pakiramdam ang dumaloy ng mabilis. Ang aking 8 minutong pagkakamaling pagpapalabas ay nagpatulong ang luha sa napakaraming tao, at higit pa rito, ito ay isang video mula sa isang banyagang bansa na may iba't ibang wika. Hindi tumitigil ang telpon sa pagring kahit lagpas na alas 1 umaga. Biglang, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Ito ay nagmula sa Deputy Director ng Istasyon ng Pagsasahimpapawid. Ekaterina, anong nangyari? Sirado ba ang ating sistema ng pagbilang ng rating ng manonood? Impossible na ang isang midnight slot ay umabot ng 31%. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok, 31%. Kung iisipin na ang karaniwang rating sa hating gabi ay hindi man lang umabot ng 0.3%, ang numerong ito ay 100 beses na mas mataas. Agad kong sinuri ang sistema ng rating. Hindi ito error. Ito ay isang katotohanan. Mula alas 12 hanggang 12:08 ng hating gabi, ang graph ng rating ay mabilis na umakyat ng patayo at nagtala ng 31.2%. Deputy Director, hindi ito error. Ito ang totoong numero. Ngayon, patuloy pa rin ang pagtawag ng tao. Humihiling replay. Sinabi niya na agad siyang pupunta sa istasyon. Samantala, naisip ko na dapat kong panurin muli ang video ng mas maingat. Kailangan kong maunawaan kung ano nga ba ang nagpayanig sa kaluluwa ng mga Ruso. Pinanood ko ulit ang video mula sa simula. Sa pagkakataong ito, inobserbahan ko ang bawat detalye ng isa-isa. Sa screen, ang subtitle ay panandalyang lumabas, isang nayon sa Pilipinas. Ito ay isang video mula sa Pilipinas. Sa palayan na nababalutan pa ngang hamok ng umaga, nagtitipon ang mga residente ng nayon, isa-isa. Matanda at bata, lahat ay bumababa sa bukid. Ang pinaka-nakapukaunang pansin ay ang paraan ng kanilang paghahati ng trabaho. Ang mga kabataan ay nasa harapan,
Nagdadala ng mabibigat na pisikal na gawain habang ang mga matatanda ay nasa likod, naglilipat ng mga punla o naghahanda ng lugar para sa pahinga. Ang mabata naman ay nagpapabalik-balik, nagdadala ng maliliit na banga ng tubig upang tulungan ang mga matatanda. Nang hindi na kailangang utusan ng sinuman, bawat isa ay kusa na lang nahahanap ng kanilang papel at nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos, may isang eksena na labis na nakakagulat. Isang kabataan ang nadulas sa palayan kaya napuno ng putik ang buong katawan niya. Ngunit agad na tumigil sa pagtatrabaho ang lahat. Tumakbo para tulungan siya at inalalayan siyang makatayo. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang humagal pang tawa. Ang binata ay napangiti rin habang tumatayo bago abutan ng isang nanay ng tuwalya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang ito dokumentaryo tungkol sa paggawa sa bukit. Ito ay isang paglalarawan ng isang komunidad na nag-aalaga at nagmamahalan. Nagpakita ito ng isang bagay na labis na hinahanap-hanap ng Garuso, isang bagay na dating kanila ngunit ngayon ay tuluyan ng nawala. Ang pinakamatinding init ng video ay tiyak na sa oras ng tanghalian. Naglatag sila ang banik sa ilalim ng malaking puno. Umupo sila sa isang malaking bilog. Kinuha nila ang kani-kanilang baon mula sa bahay, pinagsama-sama sa gitna, at nagsimulang magsalo-salong pagkain. Burong isda, atsara, sariwang gulay, at kakanin. Sa pamamagitan ng screen ng telebisyon, naramdaman pa rin ang init ng kapaligiran. May isang eksena na labis na tumatak sa aking isipan. Isang lola ang nakatingin sa isang kabataang kumakain ng kanyang baon. Kumuha ang lola ang isang piraso ng ulam mula sa kanyang sariling baon at inilagay sa kanin ng binata. Kumain ka pa ng marami anak. Kailangan mo ngang lakas para sa mabigat na trabaho. Paulit-ulit na inilagay nga lola ang ulam sa plato niya. Mula sa ekspresyon ng lola, kahit walang subtitle, sapat na ang kanyang hangarin at sinseridad upang maunawaan. Noon din, may isa pang tawag na pumasok. Sa pagkakataong ito, mula sa sentro ng serbisyo sa manonod sa aming istasyon. Ate Ekaterina, delikado, halos bumagsak na ang ating surfer. Sobrang dami ng traffic sa ating website. Ang lahat ay nagre-reklamo, humihiling na mapanood muli ang video. Kailangan kong gumawa ng mabilis na desisyon. Bandang alas 1:30 umaga, nagpasya akong ipalabas muli ang parehong video. Sa totoo lang, ito ay isang paglabag sa protocol at hindi dapat mangyari, ngunit napakahiwaga ng sitwasyon noon. Sa sandaling lumabas ang subtitle ng anunsyo para sa replay, biglang tumahimik ang ring ng telepon. Tiyak na tumakbo na silang lahat sa harap ng kani-kanilang telebisyon. Tinitigan ko rin ang monitor habang inobserbahan ang pagbabago sa rating figures. Sa sandaling sumapit ang alas 1:30 umaga, ang numero ay nagsimulang umakyat na parang balif, 35%, 40%, at sa huli ay huminto sa 43.7%. Isang all-time high rating record para sa midnight slot. Hindi, ito ay isang record na hindi pa narating sa kasaysayan ng broadcast market ng Rusya sa kabuuan. Ngunit ang mas nakakatakot ay nangyari pagkatapos. Sa sandaling matapos ang video, nagsimulang dumating ang mamanonot ng personal sa istasyon ng Pagsasahimpapawid. Lampas na ng alas 2 ng umaga, ngunit nagsimula nang magtipon ang matao sa harap ng pangunahing gate. Karamihan sa kanila ay matatanda, mayroon pa ngang isang lolo na kailangan pang gumamit ng tungkod para makapunta. Tinawagan ako ng security guard ng may panic. Ate Ekaterina, ang daming tao na nagtitipon sa lobby ngayon. Parami-dami sila. Gusto nilang makipagkita sa taong nagpalabas ng video na iyon. Wala akong pagpipilian kundi bumaba. Sa sandaling pumasok ako sa lobby, isang kahanga-hangang tanawin ang bumungat sa aking harapan. Napakaraming tao na may nagniningning na pulang mga mata ang nakatitik sa akin. Isang lola ang mahigpit na humawa sa aking kamay at nagsabi, "Maraming salamat. Maraming salamat talaga, Bini-Bini." Naalala ko ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Sa isang iglap, sumikip ang aking lalamunan. Kung tutuusin, wala akong ginawa. Nakamali lang akong pindot at naipalabas ang maling video.
Ngunit ang katotohanan ang isang pagkakamali ay naging isang bagay na napakahalaga para sa napakaraming tao ay talagang mahirap paniwalaan. Nagsimulang ikuwento ng mga tao ang kanilang sariling kwento. Isang lolo ang nagsabi na ang video ay nagpaalala sa kanya ang kanyang kabataan nang siya ay nagtatrabaho sa isang Siberian farm. Isang nanay naman ang nagsabi na ito ay nagpaalala sa kanya ng pagdiriwang ng pag-aani sa kanyang nayon sa Ukraine. Noon din dumating ang Deputy Director. Nakita niya ang kapaligiran ng lobby, napanganga siya at natigilan sa pagkakatayo. Pagkatapos ay mahina siyang bumulong sa akin. Ekaterina, hindi na lang ito basta pagkakamaling pagpapalabas. May mas malaki pang nangyayari ngayon. Pagkatapos, nalaman ko na ang video ay ibinahagi pala ilang taon na ang nakalipas ng isang Pilipino na naninirahan sa Rusya dahil labis niyang namimiss ang kanyang bayan. Ang video ay nakatago lamang sa emergency archive. Hanggang sa tila itinalaga na makita ko ito ng gabing iyon. Eksakto ang masalita ang Deputy Director. Kinabukasan, ang aming istasyon ng pagsasahimpapawid ay naging parang isang battlefield zone. Sunod-sunod ang ring ng telefon, nagdaksaan ang mamamahayag, at patuloy na dumarating ang mga manonood. Ang unang nakipag-ugnayan sa amin ay isang lokal na kumpanya ng pahayagan, ang Vladivostok Daily News. Maaari ba kaming gumawa ng balita tungkol sa mahiwagang rating kagabi? Regional News. Ano ba talaga ang identity sa likod ng video mula sa Pilipinas na iyon? Far East TV. Pakiusap, payagan niyo kaming suriin kung bakit ganon na lamang ang pagkahumaling ng mga manonood sa recording na iyon. Ako ay nalilito, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Ang sabihin na ito ay, isang teknikal na pagkakamali ay masyado nang malaki ang sitwasyon at may mas mabigat pang problema ang naghihintay sa akin. Sa sandaling dumating ang direktor sa istasyon, agad niya akong tinawag. Pagpasok ko sa opisina ng direktor, isang napakalamig na boses ang sumalubong sa akin. Ekaterina, ipaliwanag mo kung paano mo pinayagan na ipalabas ang isang banyagang video na hindi man lang nasuri ng basta-basta. Paumanhin po. Biglang nasira ang sistema at kailangan kong humanap ng kapalit na programa ng mabilis. Maari ba itong maging dahilan? Ang pagsasahimpapawid ay may malaking responsibilidad sa publiko. Kung may sensitibong nilalaman sa video, ano ang gagawin mo? Tama ang maasalita ang direktor. Kaya ko lang yumuko. Ngunit biglang, isang staff ang pumasok ng nagmamadali. Direktor, mabilis na ulat. Ang rating ng replay kagabi ay lumabas na. Ayon sa pambansang bilang, ito ay 43.7%. Ang ekspresyon ng direktor ay biglang nagbago. Ang ganung klaseng numero ay karaniwang lumalabas lamang sa World Cup Finals o sa New Year's address ng Pangulo. At ang mas nakakagulat po, direktang nakipag-ugnayan sa amin ng head office sa Moscow. Ang Central Station ay gusto ring makakuha ng kopya ng video. Ang sitwasyon ay bumaliktad ng 180 degrees. Hindi na lang ito basta pagkakamali ng regional station. Ito ay naging isang pambansang phenomenon. Bumuntong hininga ng malalim ang direktor at nagsabi, sa ngayon, tukuyin ng eksakto ang pinagmulan ng video. Pagkatapos ay suriin ang issue sa copyright kung sakaling makaroon ng problema. Biglang, muling nagring ang telepon. Sa pagkakataong ito, mula sa isang mas hindi inaasahang lugar, ang Embahada ng Pilipinas sa Vladivostok. Ang aking puso ay bumilis ng parang mababaliw. Ang issue ba na ito ay nauwi na sa diplomatikong hidwaan? Ngunit ang masalita na opisyal ng bahada ay nagpagaan sa aking kaluban. O huwag kang mag-alala. Ang tumawag kami para magbigay ng pasasalamat. Dahil sa video kagabi, ang interes na mag-aaruso sa Pilipinas ay lubos na umakyat. Kung hindi ka abala, maaari ba tayong makita at mag-usap? Kinagabihan din, binisita ko ang konsulado ng Pilipinas. Sinalubong ako ang cultural attaché ng buong pagkamahabagin. Ang video na iyon ay bahagi pala ng isang dokumentaryo na ginawa ng isang istasyon ng TV sa Pilipinas na nakatuon sa kultura ng kanayunan. Ang pangalan ng programa ay Kultura ng Ating Nayon. Tungkol sa copyright, huwag kang mag-alala,
Nakipag-ugnayan na kami sa istasyon sa Pilipinas at sila pa nga ay labis na masaya. Ako ay nagulat. Totoo ba? Ipinalabas namin ng walang pahintulot. Ang mga taga-Pilipinas ay labis ding nagulat sa katotohanan na ang kulturang bayanihan ng Pilipinas ay nakakaantig sa puso ng garuso ng ganito kalalim. Nagalok pa nga sila ng buong episode ng programa, kumpleto sa Russian subtitles ng libre. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko ang salitang iyon. Nagsimulang ipaliwanag ng konsul, ang bayanihan ay isang tradisyonal na kaugalian sa Pilipinas kung saan nagpapalitan sila ng voluntaryong paggawa sa panahon ng abalang pagtatanimin o pahahanda ang handaan. Ang residenteng na yon ay nagtutulungan ng walang inaasahang bayad. Ngayon, tutulungan kita, bukas, ikaw naman ang tutulong sa akin. Nang marinig ko yon, ito ay talagang katulad ng sistema ng collective farms ng Rusya o marahil mas makatao at puno ng init. Nagpatuloy ang konsul. Sa totoo lang, maging sa Pilipinas mismo, ang kulturang ito ay unti-unti nang nawawala sa agos ng modernisasyon. Kaya nga ginawa ang dokumentaryong ito upang maitala ang tradisyong iyon. Ngunit walang sinuman ang naakala na makakakuha itong ganitong matinding reaksyon sa Rusya. Habang lumalabas akong embahada, naglakbay ang aking isipan sa maraming bagay. Kahit na nagsimula ito sa isang pagkakamali, pakiramdam ko hindi lang ito isang aksidente. Isang maliit na nayon sa Pilipinas ang nagpakita ng isang bagay na labis na hinahanap-hanap ng mga Ruso sa mahabang panahon. Nang bumalik ako sa istasyon ng pagsasahimpapawid, ang sitwasyon ay naging mas malala o mas tumpak, mas pambihira. Ang message po ng mga manunulay sobrang congested kaya bumausak ang sewa at sa harap na gusali na istasyon, marami pa ring tao ang nautitipong. At isa pang nakagugulat na balita ang naghihintay sa akin. Nagpasya ang Central Station sa Moscow na ipalabas ang video sa buong bansa. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan kong pumunta mismo sa Moscow upang magbigay ng paliwanag tungkol sa fenomenon na ito. Noon din, may isang tawag na pumasok mula sa isang mas hindi inaasahang lokasyon, mula sa Cultural Center ng Southeast Asian Diaspora sa Usyurийsk. Hello, Ate Ekaterina. Kami ang pangatlong henerasyon ng mamamayan mula sa kapuluan na nakaranas ng hirap bilang mabihag sa Siberia. Pinanut namin ang pagpapalabas kagabi at agad na tumawag. Ang tinatawag ninyong bayanihan iyan nga mismo ang ginawa nga eming lolo-lola nun, mga bihag sa Siberia. Siberian Intermen, pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mamamayan mula sa Timog Silangang Asya at kapuluan na sa pilitang pinagtatrabaho ng hugbong Hapon, Romusya, sa mga rehiyon tulad ng Manchuria. Nang matapos ang giyera at sinakop ng hugbong Soviet ang rehiyon, sa pilitan silang inilipat sa Central Asia at Siberia at pinilit na gumawa ng labis na malupit na paggawa. Alam ko na may mainapo pa rin sila na naninirahan sa Far East ng Rusya, ngunit hindi ko kailanman naisip na makikipag-ugnayan sila sa amin sa ganito. Pagkatapos ng giyera, sa gitna ng tuyong disyerto ng Central Asia, nabuhay ang aming ninuno sa tulong ng diwangang bayanihan na ito. Kung hindi sila nagtulungan, hindi sila makakaligtas. Kaya nga, sa sandaling mapanood namin ang video, tumulo ang aming maluha. Mula sa kabilang linya, narinig ang malakas na pagikbi. Nagsimula ring mangati ang aking ilong. Para sa kanila, ang video ay hindi lamang tanawin ng nayon, kundi ito ay buhay na patunay ng kanilang mga ninuno, ang kanilang sariling katalinuhan sa paglaban upang mabuhay. Ang Tagapangulong Cultural Center ay nagbigay ng isang mungkahi. Sa Usyurийsk, mayroon pa ring mamatatandang inapo ng diaspora na malakas pa ring naalala ang tradisyon ng pagluluto sa paraan ng bayanihan. Kung handa ang istasyon na magbigay ng coverage, may papakita namin ang kulturang Pilipino na nabubuhay sa loob ng Russia. Agad kong iniulat ang mungkahi na iyon sa direktor. Ang direktor, na marahil ay napagtanto na ang fenomenon na ito ay hindi dapat hayaang lumipas lamang bilang isang ordinaryong insidente, ay agad na nagutos. Mahanda agad ng isang espesyal na proyekto. Nang gabing iyon, habang pawi ako,
nakakita ako ng isang kakaibang tanawin sa parke ng aking apartment complex. Nagtitipon ang mga kapitbahay. Bawat isa ay may dalang sariling bawon at nagsasalo-salo sila ng pagkain. Isang nanay ang pumansin sa akin. Napanood mo ba ang pagpapalabas kagabi? Naisip namin, ano ang masama kung susubukan din nating gawin ito kapag bawat isa ay nakdala ng kaunti at nagsalo-salo tayo ng pagkain, masaya pala. Ito ay isang pagbabagong dulot ng isang 8 minutong video. Sa gitna ng malamig na siyudad na ito, isang maliit na init ang nagsimulang kumalat. Kinabukasan, sinuri ko ang mga materyales na ipinadala ng Embahada ng Pilipinas. Mayroon doon isang buong serya ng kultura ng ating nayon, ngunit may isang espesyal na video ang nakakuha na aking pansin. Ito ay isang 45 minutong dokumentaryo na may pamagat na paghahanda para sa panahon ng tagulan, paggawa ng atsara at burong isda. Pinanood ko ang video. Sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay sa isang tradisyonal na bahay na gawa sa kahoy sa isang probinsya sa Pilipinas. Si Lola Elena, 74 taong gulang, ang pangunahing tauhan. Siya ay mula sa isang pamilya na mahigit 50 taon nang nagmamana ng tradisyon ng paggawa ng burong isda at atsara. Nagsimula ang video sa proseso ng paghahandaan alas 6 umaga. Ang lola ay nagsisimula nang magsindi ng apoy gamit ang kahoy sa bakuran. Bumubulong siya, tila nakikipausap sa sarili, darating na ang tagulan. Ang aking maapo sa Manila, kung walang ulam na ito, hindi sila kakain ng masarap. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga kapitbahay. Isa-isa, Elena, ang ganda talagang gulay at isda ngayong taon. Oo nga, buti na lang maganda ang panahon. Tara, uminom muna tayo ng mainit na kape bago tayo magsimula sa trabaho. Umupo ang mananay sa isang bilog, humihigop ng kape sa isang napakapayapang kapaligiran. Ngunit nang marinig ko ang kanilang usapan, hindi lang ito basta ordinaryong aktibidad ng pagluluto. Ang bunso kong anak sa Manila, hindi makakawi. Balita ko, may lagnat ang apo ko, kaya balak kong gumawa pa ng mas maraming atsara para ipa-deliver sa kanila. Ay, ganun ba? Kung ganon, tulungan ka naming gumawa ng mas marami. Gagawin natin na parang para sa sariling apo natin. Ang pagmamalasakit sa problema ng iba na parang sariling problema ay labis na kahanga-hanga. Nang magsimula ang proseso ng paggawa ng burong isda, nabuhay ang buong bakuran. Ang mga kalalakiang may sapat na gulang ay nagbubuhat ng mabibigat na banga, ang mga batang manugang ay nahahanda ng mga pampalasa at asin, habang ang mga nanay ay nagsasayos ng gulay at isda sa mga banga. Abala rin ang mga bata sa pagtulong. Ito ang trabaho ng mga taga-nayon, sabi ni Lola Elena sa kamera. Kung isang tao lang ang gagawa, talagang mahirap. Kailangan ng maramihan para mas masarap ang lasa. Ang mapakain na inihanda sa tanghalian ay kahanga-hanga rin. Adobong manok, sinigang na isda, sariwang gulay, at siyempre, ang burong isda. Nakaupo sila sa banig habang kumakain ng sama-sama. Ang kapaligiran ay parang isang pagdiriwang. Sa panonood ng recording na ito, mas naintindihan ko kung bakit labis na naantig ang Maruso. Hindi lang sila nagluluto ng pagkain. Ito ay isang pagdiriwang ng pag-ibig at kultura ng pagbibigayan. Habang asik akong nanonood, tumuno ang aking telepon. Mula sa direktor, Ekaterina. Lumabas na ang desisyon mula sa head office sa Moscow. Biyernes ng gabi, sa Golden Time, Prime Time, ipapalabas natin ang isang espesyal na programa na may pamagat na kaluluwa ng Pilipinas. Ikaw ang direktor ng programang ito. Nagulat ako. Prime time slot at ako ang magpapatakbo? Ngunit napakatigas ng direktor. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Kailangan mong panagutan ito hanggang sa huli. At tungkol sa espesyal na coverage ng diaspora, inaprubahan na pumunta ka agad sa Usuris bukas. Pagkatapos kong patayin ang tawag, ako ay natigilan. Ang aking maliit na pagkakamali ay naging isang dambuhalang proyekto. Biglang, muling nagring ang telepon. Isang hindi kilalang numero. Hello, ako si Olga, pangatlong henerasyon ng diaspora na nakatira sa Kizilorda, Kazakhstan.
Nakita ko sa balita ngang Rusya na ang video tungkol sa bayanihan ay kumalat doon. Tama ba? Oh, tama. Ngunit paano niyo nalaman mula sa Kazakhstan? Pinilit ako ngan, lola ko na tumawag. Noong sa pilitang inilipat ang lola ko sa pamamagitan ng cargo train mula sa Manchuria noon, sabi niya ay gumawa din siya ng atsara doon. Ang bro, walang sa kabilang linya ay nanginginig. Sa malamig na cargo train, walang maayos na gulay, walang sapat na asin. Ngunit kung mayroon man lang silang anumang natirang sangkap, ginawa pa rin nila ang atsara. Sabi ng lola ko, ang atsara na iyon ang nagligtas sa aming buhay. Ang lola ay nakiusap na iparating ko ang kwentong ito. Habang isinusulat ko, tumulo ang aking luha. Ang atsara at burong isda ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang lifeline ng pag-asa at tahanan. Sa atiran patungo sa Ussurisk, pinag-aralan ko ang kasaysayan ng diaspora na ito. Daan-daang libong tao ang sapilitang dinala o naipit sa kaguluhan pagkatapos ng giyera. Ipinadala sa Central Asia at pinilit na mabuhay sa isang napakalupit na kapaligiran. Sa pagdating ko sa Ussurisk, sinalubong ako NG Tagapangulo NG Cultural Center. Binibining Ekaterina, maligayang pagdating sa aming lolo't lola. At nang pumasok ako, tunay ngang may dos-dosan ng lolo't lola ang nagtitipon. Ang pinakamatandang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ako ang pinakamatanda dito sa nayon. Ang pangalan ko ay Maria, 93 taong gulang. Nung una kaming inilipat noon, bata pa ako. Kinuha ni Lola Maria ang isang lumang photo album. Ang mapahina ay dilaw na. Itinuro niya ang isang larawan. Tingnan ninyo ito. Ito ang larawan sa Kazakhstan noong 1946. Tingnan niyo, butot balat kami lahat, pero gumagawa pa rin kami ng atsara sa larawan. Ang mapayat na tao ay nagtitipon sa paligid ng isang bangan na nakabaon sa niebe. Paano kami makakahanap ng magandang gulay? Labanos man o ligaw na damo, anumang makita namin, inilalagay namin. Ngunit atsara pa rin iyon. Mula sa lasa na iyon, nararamdaman namin ang pagiging malapit sa aming nayon. Nagpatuloy ang isa pang lola. Nang itanim namin ang banga na iyon, isang kapitbahay na Ruso ang lumabas at nagtaka sa kami. Ngunit kalaunan, nagsalo-salo kami ngang pagkain. Masarap daw. Naramdaman ko kung paano makakaugnay ang bayanihan sa paggawa ng atsara at ang kasaysayan ng diaspora na ito. Ang diwa ng pagbabahaginan at pag-aalaga ang siyang nagpabuhay sa kanila sa matinding kalagayan. Ngayon, gusto naming ipakita sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming atsara, mungkahi ni Lola Maria. Gusto naming ipakita sa mga Ruso kung ano ang hitsura ng aming atsara. Ang masangkap na inihanda ay iba nga sa Pilipinas. Mayroong repolyo, ube, paprika, lokal na herbs, ngunit ang bilis ng kanilang makamay ay kahanga-hanga. Ayan, ganito natin ibababad sa tubig alat. Ang asin ay kailangang sakto, paliwanag nila isa-isa. Sa tabi nila, abala ang nakababatang henerasyon ng diaspora sa pagtatala ng maknota. Ang aming henerasyon ay hindi nakapaaral ng maayos, sabi ngang isang babaeng nasa 40s. Noon, sinubukan naming maging asimilado bilang Ruso at itapon ang lahat ng aming orihinal na kultura. Ngayon, nagsisisi kami. Habang nagmimarinate ang gulay, nagsimulang makuwento ang malola nga malumang kuwento. Ang unang taglamig nun ang pinakamahirap, walang pagkain. Akala namin lahat kami mamamatay. Ngunit dahil sa atsara na itinago namin sa mabanga, nakaligtas kami. Tama. Ang mga kapitbahay na Ruso na nakatikim ng aming atsara ay nagsabi na bumalik ang kanilang enerhiya pagkatapos kumain. Doon nagsimula ang sistema ng barter, palitan ng atsara at tinapay na Ruso. Nagsimula akong mapagtanto na ang pagkain na ito ay hindi lang basta pampabusog, ito ay matulay ng cultural exchange. Pagsapit ng katapusan ng proseso, may isang kahanga-hangang nangyari. Ang mga kapitbahay na Ruso ay nagsimulang dumating, isa-isa. Maria, nabalitaan namin na gumagawa ka ng atsara. Pwede bang makita? Ang atsara na ibinigay mo noong nakaraang taon ay napakasarap. Gusto naming matutong resipe. Nang hindi namamalayan, ang Cultural Center ay naging isang klase sa pagluluto na harmonya sa pagitan ng Maruso at ng mga diaspora. Pagbalik mula sa Ussurisk,
Nagsimula akong maghanda para sa aming unang regular na programa. Episode 1 ng Kaluluwa ng Pilipinas ay tiyak na may temang atsara at burong isda. Pinaksama ko ang orihinal na 8 minutong video, ang dokumentaryo ni Lola Elena mula sa isang probinsya sa Pilipinas at ang makuwento ng diaspora na aking nakilala. Nag-alala ako bago magsimula ang pagpapalabas. Hindi na ito isang pagkakamali. Ito ay isang opisyal na pagpapalabas. Manonood kaya ang magatao sa Biyernes gabi sa prime time, alas 9 ng gabi, nagsimula ang pagpapalabas. Hello, maligayang pagdating sa kaluluwa ng Pilipinas. Ngayon, ihahatid namin ang kwento tungkol sa tradisyonal na pagkain at pagmamahalan ng tao. Ako mismo ang host. Kahit kinakabahan, sinubukan kong magsalita ng mahinahon hanggat maari. Una, ipinalabas ang video ni Lola Elena sa isang probinsya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang buong bersyon na may Russian subtitles. Pagkatapos, ikinuwento ko ang kwento ng malola ng diaspora sa Ussurisk. Kahit na sinubo ng mapait na kasaysayan, patuloy nilang pinangalagaan ang pamana na ito. Ito ang kanilang identidad at paraan upang mabuhay. Habang nagpapalabas, sinusubaybayan ko ang live reactions mula sa mga manonood. Ito ay sumabog. Ang lola ko noon, nung giyera, gumagawa din ngang ganyang klaseng inasnan na gulay. Wala akong alam na ang Filipino diaspora ay may ganitong kabigat na kasaysayan. Bigla akong ginanahan kumain ng atsara at burong isda. Sa pagtatapos ng programa, muling bumagsak ang website ng aming istasyon. Sunod-sunod na pumasok ang matanong tungkol sa maresipe ng pagkain. Kinabukasan, isang pambihirang tanawin ang nangyari. Ang Central Market ng Vladivostok ay dinaksang ang gataw. Nagunahan silang bumili ng sangkap sa pagluluto. Napanood mo ba ang pagpapalabas kagabi? Susubukan ko rin daw gawin sa bahay. Gulat ang matindera sa palengke. 40 taon na akong nagtitinda dito. Ngayon lang naubusan ng repolyo. Ang matindahan ng Asian ingredients ay nakaranas din ng parehong kapalaran. Paumanhin, ubos na ang sili at pampalasa. Kailangan pa maghintay ng 1 linggo bago dumating ang bagong stock. Ang mas nakakaantik pa, ang lola ng diaspora ay kusa at masayang nagbukas ng klase sa pagluluto ng tradisyonal na pagkain. Hayaan kaming tumulong na ipakita, sabi ni Lola Maria nang makipaugnayan sa aming istasyon. Gusto naming turuan ang Maruso kung paano gawin ng tama. 1 linggo pagkatapos ng unang pagpapalabas, inutusan akong lumipat sa Moscow. Nagpasya ang Russian National Television Station na palawakin ang kaluluwa ng Pilipinas sa buong bansa. Binabati kita, Ekaterina, sabi ng General Director ng Moscow Broadcasting habang nakikipagkamay. Dalhin natin ang himala ng Vladivostok na ito sa buong bansa. Ang Moscow ay may ibang-ibang sukat. Isang dambuhalang metropolis na may 12 ng milyong residente. Mararanasan kaya ng mga taga-siyudad na ito ang parehong damdamin. Habang naghahanda para sa unang pambansang pagpapalabas, gumamit ako ng ibang diskarte. Bukod sa pagpapalabas and video, inanyayahan ko sa studio ang Russian sociologist na si Dr. Ivan Petrov para sa malalim na diskusyon. Ang interesante sa bayanihan at sa paggawa na tradisyonal na pagkain ng sama-sama ay ang perpektong balanse sa pagitan ng individualismo at diwangang komunidad, paliwanag niya. Pinapanatili nila ang kani-kanilang resipi ng pamilya. Ngunit pinagsasama-sama nila ito at binabahagi ang lasa. Ang pangalawang bisita ay ang Presidente ng Filipino Association sa Moscow. Kami dito sa Moscow ay 30 taon na ring ginagawa ang pagluluto at bayanihan. Sa simula, ang aming komunidad lang. Ngunit ngayon, marami na ring kapitbahay na Ruso ang sumasama. Sa wakas, dumating ang araw ng pambansang pagpapalabas. Isang malamig na Biyernes ng gabi noong Nobyembre. Nagsimula ang programa sa video ng pagluluto, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang paghahambing sa tradisyonal na kultura ng pag-ingat ng pagkain ng Rusya. Ang Rusya ay mayroon ding kultura ng pickled cucumber at sauerkraut, paliwanago. Ngunit ang espesyal na katangian ng proseso ng bayanihan sa Pilipinas ay hindi lang. Ito basta teknik ng pag-ingat ng pagkain. Ito ay isang aktibidad ng pagbabahaginan ng sama-sama. Ang highlight ng programa nung gabing iyon ay isang espesyal
na live cross sa pamamagitan ng video call kasama si Lola Elena. Direkta mula sa isang probinsya sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mamamayan ng Rusya. Iwinagayway ni Lola Elena ang kanyang kamay sa screen. Nahihiya naman po ako. Hindi ko akalain na ang pagluluto ng nayon ay magiging sikat hanggang dayan. Sa pamamagitan ng aming interpreter, binuksan namin ang espasyo para sa mga tanong mula sa mga manonood. Lola, ano po ang sikreto sa masarap na pagluluto? Madali lang ang sikreto, sagot ni Lola Elena habang nakangiti. Kapag nagluluto tayo, isipin natin ang mukhang taong kakain. Ang manugang ko, ayaw niya ng masyadong maalat, kaya binawasan ko ang asin. Ang apo ko naman, hindi matis ang anghang, kaya hiniwa ko ng maliliit ang sili. Sa pagkarinig ang sagot na puno ng sinseridad, sumabog ang chatroom ng nga manonood. Katulad ng lola ko sa probinsya, naalala ko ang hitsura ng aking babushka lola na nagtatrabaho sa kusina. Kaya pala ang pagkain ay puno ng pagmamahal. Ang real-time rating ay mabilis na umakyat, lumampas sa 30%. Pagkatapos ay lumagpas sa 35%. Bago matapos ang pagpapalabas. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula ang isang maliit na revolusyon sa buong Moscow. Nagsimulang itatag ang Maya Community Group doon at dito para sa Maya sesyon ng pagluluto at pagbabahagyan. Sa social media, naging viral ang hashtag na Bayanihan at Atshara. Nag-upload ang mga residente na mga larawan ng kanilang maniluto. Ngayong weekend, ang Arbat Street Residents Association ay magsasagawa ng salo-salo. Lahat ay inimbitahan. Ang aming apartment ay nagtatag din ng cooking club sa pagitan ng mga kapitbahay. Maging ang Embahada ng Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa kami. Ang ambak ni Ekaterina ay nagpataas sa antas ng cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Rusya sa isang bagong dimensyon. Ang aming gobyerno ay handang magbigay ng buong suporta. Sa pagkakita ng tagumpay na ito, lalo kong pinalawa ang serye. Ang pangalawang tema ay ang pasiyam o handaan para sa patay. Sa simula, nalito ako kung paano ipapaliwanag ang kulturang ito sa mga Ruso, ngunit si Padre Andre mula sa Russian Orthodox Church ay nagbigay ng magandang ideya. Ang handaan para sa patay sa lipunang Pilipino ay hindi lamang isang relihiyosong seremonya. Ito ay simbolo ng ugnayang ng pamilya at pagmamahalan. Ang diwa nito ay eksaktong kapareho ng seremonya ng pag-alala sa mga patay sa aming Orthodox faith. Sa programa, ipinakita namin ng detalyado kung paano nagbabahagi ng trabaho ang mga miyembro ng pamilya sa Pilipinas para sa mahanda sa pasiyam, nahahanda ng maapaboritong pagkain ng yumaong mahal sa buhay ng may buong pagmamahal at ang oras para sa muling pagtitipon ng pamilya upang magbahagi ng alaala. Ang nilagang baka na paborito ni Lolo. Ang mapanayam sa pamilya ay labis na nakakaantik. Ang reaksyon ng mga manonood na Ruso ay hindi inaasahan. Kami ay mayroon ding pagbisita sa libingan sa Easter. Ngunit hindi ganito kaingat. Ang pag-alaala sa mga patay sa pamamagitan ng pagkain ng sama-sama bilang pamilya ay napakaganda. Noong panahon ng Soviet, ipinagbabawal ang mga ganitong bagay. Maraming matatandang manonood ang nagbigay ng buong suporta. Pagkatapos ng episode na iyon, maraming pamilyang Ruso ang nagsimulang magsanay nga tradisyon na pagtitipon at pagsasalo-salo nga pagkain bilang pamilya upang alalahanin ang mamiyembro nga pamilya na pumanaw na. Sinubukan kong lutuin ang borscht, Russian beet soup. Ang paborito ngang aking yumaong ina, ulat ng isang manonood. Ang pangatlong tema naman ay ang mga night market at ang kaugalian ng pagbibigay ng dagdag o pabaon. Ang tanawin ng maingay ng mga palengke sa Pilipinas, ang mga masayahing tindera, at ang kanilang kultura ng pagbibigay ng konting sobra sa timbang o pagbibigay ng libreng paninda sa mga customer bilang tanda ng pagbibigay o pagiging maluwag sa loob. Lahat na ito ay nagdulot ng nostalgia sa mga Ruso. Noon, ganyan din ang mga palengke sa panahon ng Soviet. Ngayon, lahat ay nagbibilang. Bigla, ang matindra sa Danilovsky Market sa Moscow ay kumilos ng proaktibo. Tara, magtinda tayo sa paraang Pilipino. Sabi nga isang nanay na nagtitinda ng gulay sa isang bumibili nga 1 kilo ng patatas.
Binigyan niya ang ilang sibuyas ng libre. Uy, may extra pa. Nagulat ang customer. Ngunit sumigla ang mukha niya. Napanood mo ba ang palabas sa TV? Sa buhay, kailangan maging mapagbigay. Ihalal na lang natin. Ang maliit na pagbabagong ito ay kumalat sa buong palengke. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga tindera at mamimili ay naging mas masaya at nabuhay muli ang palengke. Nakakatanggap kami nga ulat mula sa buong rehiyon. Sa St. Petersburg, nagsimula na rin ang kanilang mga palengke ngang kampanya ngang pagbibigay nga dagdag sa paraang Pilipino. Pagsapit ng 3 buwan, ang serye ng kaluluwa ng Pilipinas ay opisyal na naging isang malaking social phenomenon sa Russia. Ang Ministry of Culture ay naglabas ng opisyal na pahayag. Ang programang ito ay nagdulot ng napaka-positibong pagbabago sa lipunang Ruso. Buong suporta ang ibibigay ng gobyerno sa pagsisikap na ibalik ang kulturang ito ng komunidad. Ekaterina, mayroon tayong malaking proyekto. Tinawag ako ng General Director. Gagawa tayo ng malawakang coverage tungkol sa kultura ng Southeast Asian diaspora sa Central Asia. Ikaw ang pupunta sa abroad sa loob ng 2 linggo. Ako at ang production crew ay umalis patungong Kazakhstan. Ang unang destinasyon, isang nayon na tinitiran na maraming miyembro na diaspora sa laban ng Almaty. Sa pagdating namin sa paliparan, tapat na naghihintay ang miyembro nga Diaspora Association. Maligayang pagdating. Dahil sa programa sa TV, nagsimulang maging interesado ang aming mga kabataan na malaman ang tungkol sa kanilang pinagmulan. Pagdating sa nayon, isang epikong tanawin ang bumungad. Ang buong nayon ay abalang-abala sa paghahanda para sa aktibidad ng bayanihan sa pagluluto. Taon-taon, tuwing Nobyembre, lahat ay bumababa sa bukit, paliwanag ng puno ang nayon. Ngayong taon, mas masaya dahil darating ang TV crew ng Russia. Nakilala ko si Lola Ana, 85 taong gulang. Nung kami ay ipinatapon noon, itinago ng nanay ko ang butong gulay at sili sa kanyang panloob na damit. Mula sa buto na iyon, nagsimula kami nga iming maliit na hardin. Ipinakita niya ang isang lumang banga. Ang banga na ito ay 60 taon na, gawa sa luwat ng Kazakhstan. Ngunit ang lasa ay pareho pa rin. Ang kanilang bayanihan ay parang isang pagdiriwang ng piyesta. Lahat ng residente, anuman ang edad, ay bumababa sa bukit. Dahil mahirap makakuhang repolyo dito, marami kaming ginagamit na lokal na gulay. Paliwanag ng isang nanay. Maaring iba ang masangkap, ngunit ang sinseridad ay pareho pa rin. Ang tanawin ng lola na nagtuturo sa kanyang apo ay napakahalaga. Tingnan mo ito, isang layer bawat isa, huwag masyadong bastusin, turong lola. Isang kabataang pangatlong henerasyon ang umamin nun. Hindi ko gusto ang amoy ngang lutong ito. Palaging tinutukso ako nga kaibigan kong Ruso na kakaiba ang amoy. Ngunit nang mapanood ko ang TV ngang Rusya, nagbago ang aking pag-isip. Ito pala ang aking pamana at identidad. Ang pinaka-nakakaantik na sandali ay nang dumating ang mga kapitbahay na Ruso. Makikitingin din kami pwede. Una man, tara, sumali na kayo. Masayang anyaya ng komunidad ng diaspora. Ang mga kapitbahay na Ruso, na sa simula ay awkward, ay mabilis na nakibagay. Habang nagmimix ng gulay, uminom sila ng mainit na tsaanang sama-sama. Ang sarap talaga ng bayanihan na trabaho na ito. Dati ganyan din kami, reklamo ng isang matandang Ruso. Nang kami ay lumipat sa Tashkent, Uzbekistan, nakakita kami ng isa pang pambihirang kwento. Ang kaganapan sa Cultural Center ay dinaluhan din ng maraming lokal na residente ng Uzbek. Pinag-isa sila ng kultura ng pag-ingat ng pagkain. Doon nakilala ko ang isang napaka-espesyal na tao, si Lola Nina, 95 taong gulang. Siya ay isa sa mga unang henerasyon na nabubuhay pa. Oktubre 28, 1945. Paano ko malilimutan ang petsa na iyon? Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Lola Nina. Maaga pa, sa madaling araw, pumasok ang masundalong Soviet. Binigyan lang nila kami ng 2 oras para mag-impake ang gamit. Noon, siya ay isang dalaga pa. Ang nanay ko ay nagpanik. Hindi alam kung ano ang dadalhin. Ngunit ang unang bagay na kinuha ng nanay ko ay ang banga ng atsara na iyon. Sabi ngang nay ko, basta mayroon nito,
mabubuhay tayo. Ang isang buwang paglalakbay sa loop ng Cargo Train, 6,000 kilometro ang layo, ay isang napakasakit na testamento. May 40 taon na nakakulong sa isang bagon. Walang palikuran, malayo sa pagkain. Ngunit ang nanay ko ay matiyagang nalabas ng paunti-unti ng inasnan na gulay na dinala niya at nagsalo-salo kami. Kinuha ni Lola Nina ang isang lumang kutsarang bakal. Ito ang kutsara na ginamit namin noon. Nagsalo-salo kami, kutsara-kutsara. Habang pinapakalma ang aming sarili, sinasabi na babalik kami di magtatagal. Tiis lang. Ngunit hindi na sila kailanman nakawi. Ibinasura sa tuyong lugar sa Kazakhstan. Napilitan silang mahukay ngang butas sa lupa bilang kanlungan. Ang unang taglamig noon ay talagang parang impyerno. Negatibong 40 degrees ang temperatura. Walang pagkain. Kailangan pa nga naming mahukay ng ugat ng damo. Ngunit matigas pa rin ang aming ulo, gusto pa rin naming gumawa ng atsara. Bakit kailangan pa rin gawin sa ganoong kalagayan? Tanong ko, dahil hindi lang iyon basta pakain. Iyon ay para matiyak na hindi namin makakalimutan kung sino talaga kami. Kapag kumakain kami, naaalala namin ang aming nayon. At mula doon, nakakuha kami ng pag-asa na balang araw, makakawi kami. Pagkatapos, dinala kami ni Lola Nina sa sementeryo ng komunidad. Lahat ng nakalibing dito ay ang manamatay sa simula, namatay dahil sa gutom at lamig, ngunit hanggang sa kanilang huling hininga, mahigpit nilang niyakap ang banga na iyon. Sa mga lapida ay nakaukit ang dalawang wika, Roman at Jawi script, kasama ang Cyrillic script ng Russia. Ito ang libingan ng nanay ko, malumanay na hinimas ni Lola Nina ang lapida. Ang huling salita ni nanay, huwag na huwag mong kalilimutan ang lasa ng pagkain ng ating bayan. Sa paglalakbay pawi sa aming tirahan, walang sinuman sa aming crew ang nagsalita. Talaga kaming natigilan sa realidad na ang pagkain ay kaligtasan, identidad, at pag-asa para sa kanila. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking diary. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lasa ng Pilipinas para sa kanila? Marahil ito ay isang lugar para sila makawi, kahit na hindi makawi ng pisikal ang kanilang katawan. Sa pamamagitan ng lasa, tila umuwi sila sa kandungan ng kanilang inang bayan. Araw-araw, sa huling lokasyon, ang Bishkek, Kyrgyzstan, nakakita kami nga napaka-positibong pagbabago. Mula nang ipalabas ang programa sa TV, ganap na nagbago ang pananaw ng mga lokal na residente sa mga diaspora. Dati nahihiya kami na aminin, ngunit ngayon, ipinagmamalaki namin ang aming pamana. Sabi na direktor na asosasyon. Sa pagbalik namin sa Moscow pagkatapos ng coverage sa Central Asia, isang nakakabalif na balita ang naghihintay sa akin. Masayang ibinalita sa akin ng direktor. Si Lola Elena mula sa isang probinsya sa Pilipinas ay pumayag na bumisita sa Rusya. Magtatagpo natin ang lola mula sa Pilipinas at ang mga lola ng diaspora dito. Hindi lang ito basta ordinaryong pagtatagpo. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan ang mga ugnayan ng kaluluwa na pinahiwalay ng malupit na digmaan ay muling magsasama pagkatapos ng halos 70 taon. Para may sakatuparan ang sandaling iyon sa paliparan, inimbitahan namin ang 3 lola mula sa Central Asia. Sina Lola Ana, Lola Nina, at Lola Maria. Nobyembre 15 ng nakaraang taon, alas 3 ng hapon, Sheremetyevo Airport, Moscow. Lola, mamaya lalabas na ang kaibigan niyo, bulong ko sa kanilang 3. Bawat isa sa 3 lola ay may hawak na buket ng bulaklak. Ang kanilang mata ay namumula na. Sa wakas, bumukas ang pinto ngang pagdating. Ang figura ni Lola Elena, na nakasuot ng napakagandang tradisyonal na barot saya, ay lumabas. Sandali, tila huminto ang oras duwan. Diyos ko, dahan-dahang lumakat si Lola Ana. Toto bang galing ka sa ating bayan? Sa sandaling magyakapan sila ng mahigpit, ang lahat ng tao sa lobi ng paliparan ay napahinto sa pahinga. Kawawa naman kayo, ang dami ninyong pinagdaanan, sabi ni Lola Elena habang mahigpit silang niyayakap. Hindi. Kami ang dapat magpasalamat. Salamat dahil hindi niyo kami kinalimutan at nagpasyang bumisita. Ang 4 na lola ay umiyak habang nagkakayakapan. Lahat ng tao sa paligid, media crewmen o staff ng paliparan,
ay nakatayo ng tuwid. Nagmamasid habang pinupunasan ang kanilang maluha. 70 taon. Alam mo ba, 70 taon kaming naghintay na makakita ng tao mula sa aming bayan. Hagulhol ni Lola Maria habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang panyo. Nag-usap sila gamit ang halo-halong lumang salitang Pilipino at Ruso. Kahit medyo magulo ang kanilang wika, nakaintindihan ang kanilang mapuso. Kinabukasan, isang dambuhalang kaganapan ang ginanap sa Philippine Cultural Center sa Moscow. Ngayon, ang mga mamamayan ng Pilipinas at ang mga mamamayan ng Central Asia ay magsasama-sama upang magluto ng tradisyonal na pagkain, anunsyo ko sa harap ng bulwagan. Hindi mas tumpak, ang makaluluwa na pinahiwalay ay muling pinag-isa sa pamamagitan ng pagluluto. Sa isang bahagi, gumagawa si Lola Elena nga orihinal na atsara at burong isda ayon sa estilong Pilipino. Sa isang sulok naman, nakahanda ang malola ng diaspora ng kanilang bersyon ng recipe mula sa Central Asia gamit ang labanos at mga lokal na herbs. Wow! Pwede rin palang lagyan ng gulay ng ganito, humanga si Lola Elena. Dito, mahirap makahanap ng gulay na pampanahon, kaya nagre-reka-reka na lang kami kung ano ang meron. Pero halos pareho pa rin ang lasa, tawa ni Lola Ana. Ang dalawang paraan ng pagluluto ay nagsimulang maghalo. Nagturo si Lola Elena ng teknik ng pagmimarinate ng isda, habang ang malola ng diaspora naman ay nagpakita kung paano gamitin ang mga herbs upang mapataas ang aroma. Ang mahalaga ay ang ating intensyon. Pagtatapos nila, naktipon ang lahat sa paligid ng mesa ng mga lola upang matuto sa pamamagitan ng praktikal na paggawa. Nang nasa kasagsagan ng ingay ang kapaligiran, inilabas ni Lola Maria ang isang luma ng notebook. Ito ang notebook ng recipe ng aking yumaong nanay. Nagsimula siyang magsulat noong 1945. Ang libro ay puno ng mga panggalan ng lutong Pilipino. Nung ganito ay binaybay ng phonetic, ayon sa tunog, gamit ang Cyrillic script ng Russia. Noon, hindi marunong ang nanay ko magsulat ng Roman o Jawi script, kaya binaybay niya ang tunongang lutong gamit ang Russian letters. Ginawa niya iyon upang hindi mawala ang resipe na ito. Nang marinig iyon, tumulo ang luha ni Lola Elena. Ito ang pinakamahalagang pamana sa buong mundo, mas mahalaga pa sa anumang pamanang nasa museo, sabi ni Lola Elena ng malungkot. Noon din, nilapitan sila ngang isang Ruso. Pwede po ba akong sumali at matuto rin? Ang apo ko ay labis na interesado sa kultura ng inyong bansa. Una man, bakit hindi? Sabay-sabay na sagot ngang apat na lola. Sa isang iglap, ang bulwagan ay naging isang pinakamainit na pampublikong klase sa pagluluto sa mundo. Ang mga lola ang naging maguro. Nagtuturo sa mga Ruso kung paano magluto. Heto, hiwain ang gulay ng mas pinong kaunti. Oy, huwag masyadong diinan. Ang asin, kaunti lang muna. Naku, nasobrahan na pala. Napuno ang bulwagan ng walang tigil na tawanan. Kahit na nahadlangan ng iba't ibang wika, sapat na ang paggalaw ng kamay at katawan upang makipag-ugnayan. Sa oras ng tanghalian, isang super espesyal na menu ang inihanda. Edo pong manok na Pilipinas na ipinasema sa pilmeni, Russian meat dumplings, at sinamahan na atsa at buong iste na kakakaling lang sa pagkamarinade. Wow, ito ang pinakamagandang kombinasyon sa mundo. Papuringan isang kalahok. Ang pagkain ay hindi nakakakilala ng mga internasyonal na hangganan. Habang kumakain, matagal na nausap ang malola. Kung tumigil lang kami sa pagluluto nun, siguro ay tuluyan na kaming nawala bilang Ruso, sabi ni Lola Nina. Ngunit dahil sa lasa na ito, hindi namin kailanman nakalimutan ang aming tunay na identidad. Sumagot si Lola Elena, sa Pilipinas ngayon, marami na rin ang mas gusto pang bumili na lang ulam sa supermarket. Nugunit para sa amin, pilit pa rin naming iginihit na magluto mismo, lalo na sa mga handaan o bayanihan, dahil yan ang pulso ng aming nayon. Kinagabihan, isang nakagugulat na anunsyo ang sumunod. Ang Deputy Minister ng Kultura ng Rusya na dumalo ay nagsabi, sa pagkakita ng harmonia sa pagtitipon ngayon, ang gobyerno ay sa wakas ay naramdaman mismo ang kapangyarihan ng cultural diplomacy.
Opisyal na susuportahan ng gobyerno ang programa upang mapangalagaan ang kultura ng diaspora na ito. Ang mas nakakagulat pa, idinagdag niya, itinakda ng gobyerno ang bawat buwan ng Nobyembre bilang buwan ng tradisyonal na pagkain kultural. Makakaroon tayo ng mega festival sa buong bansa. Nayanig ang bulwagan sa napakalakas na palakpakan. Ang malolang diaspora ay nagyakapan habang umiyak ng humihikbi. Pagkatapos ng 70 taon, sa wakas, ngayon, ang aming pag-iral ay opisyal na ring kinikilala. Pagsapit ng katapusan ng kaganapan, isang espesyal na handaan na niluto, nang sama-sama ng 4 na lola ang inihanda. Ito ang pinag-isang atsara at burong isda. Proud na sabi ni Lola Elena, kombinasyon ng estilong Pilipino at estilong Ruso. Pakiusap, tigman ninyo. Ang malola ay nagpapakain at namimigay ang lutuin sa lahat ng dumalo. Iba ang lasa. Napakasarap. Ito ay lasa na puno ng kasaysayan. Pagkatapos ng matagumpay na kaganapan, nakatanggap ako ng isang opisyal na imbitasyon na hindi ko inaasahan. Personal akong inimbitahan ng gobyerno ng Pilipinas doon. Ang ambag ni Binibining Ekaterina sa cross-cultural exchange ng Russia at Pilipinas ay napakaganda. Buong puso kaming nagaanyaya kay Binibini upang maranasan mismo ang pagiging nasa aming bansa. Ang opisyal na itinerary ng 2 linggong pagbisita sa Pilipinas ay nagsimula. Ang unang destinasyon ko ay tiyak na sa probinsya. Maligayang pagdating, si Lola Elena ay nakatayo at naghihintay sa pasukan ng kanyang nayon. Ang sitwasyon ng nayon ay parang nakdiriwang ng isang malaking piyesta. May malaking banner na nakalatag. Maligayang pagdating. Direktor ng Rusya, pinag-iisa tayong bayanihan. Ako ay labis na natigilan. Ano po ang lahat na ito? Ang mataga na yon ay nagsabi na naging popular ang edamilang nayon sa Rusya. Tawa ni Lola Elena ng mahina, nagpapakita ng makunot sa kanyang mukha. Gusto nilang magpasalamat ng personal. Pagpasok sa bakuran ng kanyang bahay, isang napakagarang handaan ng pista ang inihanda. Adobong manok, sinigang na isda, inihaw na isda. Lahat ng mga ulam na ito ay tinulungan ng mga kapitbahay na lutuin at dinala mula sa kani-kanilang bahay. Paliwanag ni Lola Elena. Hindi ako mag-isa sa pagluluto. Ang kapitbahay sa kaliwa ay nagdala ng sinigang. Ang kapitbahay sa kanan ay nagdala ng ulam na isda. Pinagsasama-sama namin sa gitna. Ako ay natulala. Hanggang sa maabala ang lahat ng ganito. Hindi abala. Ang mga Ruso doon ay handang pahalagahan ang kultura ng aming nayon. Hindi mo alam kung gaano kami ipinagmamalaki. Habang nagsasalo-salo kami ng pagkain, nakipag-usap ako sa mga residente ng nayon. Mula nang maging viral ang dokumentaryo sa Rusya, kami dito ay bigla ring napaisip muli tungkol sa kahalagahan ng kaugalian ng bayanihan, sabi ng isang nanay. Noon, pakiramdam namin normal lang ito, ngunit pala ang kaugalian ng aming nayon ay napakagaling. Kinabukasan, binigyan ako ng pagkakataong maranasan ang pagpasok sa palayan. Ngayon, ako naman ang magpapagalaw sa putik. Hawakan ang punlang ang palay ng ganito, turo ni Lola Elena. Sa simula, napakakipot na aking kamay, ngunit unti-unti akong nakakuha ng ritmo. Ang mananay doon ay nakpalakpakan din. Ang galing, mukhang pwede ka nang maging Pilipino. Ang pagtatrabaho habang napapalibutan ng tawanan ay talagang masaya. Ang init na ito ay isang bagay na imposible kong makita sa Rusya. Ito ang tunay na bayanihan, sabi ni Lola Elena. Kung mag-isa kang gagawa ng mabigat na trabaho, talagang pahirap. Ngunit kung gagawin ng maramihan habang nakukuwentuhan, nawawala ang pagod. Nang lumipat ako sa kabisera, ang Maynila, binisita ko ang mga street market at ang lugar ng Quiapo Market. Ang kapaligiran ay 10 beses na mas maingay at mas masaya kaysa sa aking napanood sa TV. Agad akong nakilala ng matindera doon. Ikaw ang direktor mula sa Rusya, di ba? Napanood ko sa TV. Mula nang makaroon ng programa mo, ang daming turistang Ruso ang biglang dumating sa aming palengke. Totoo yun. Doon at dito, narinig ko ang mga turista na nagsasalita ng Ruso. Napakabuti nga ang pagtrato ng tindera sa mga Ruso. Ayan, tikman mo ito. Libre na. Inutusan din akong subukan ang iba't ibang street food, bibingka, sate, turon,
Lahat ay inabot. Nang gusto kong magbayad, tinanggihan ako ang isang tatay. Huwag na kayong magbayad. Ibigay na lang namin sa inyo. Nadala mo ang pangalan ng aming palengke sa Rusya. Alam mo ba? Kailangan ko pong magbayad. Hindi. Ito ay mula sa puso. Sa huli, busog na busog ako sa libreng pagkain. Medyo nahihiya. Ngunit sa parahong oras, labis akong naantig. Kabilang sa mga karanasan na pinakatumatak sa aking puso habang nasa Maynila ay ang kultura ng pamumuhay sa mga apartment complex. Dinala ako ngang isang staff mula sa embahada sa kanyang apartment. Ngayong hapon, mayroon kaming pagtitipon ng mga residente sa function hall sa ibaba ng flat. Tara, dalhin kita. Sa function hall, mahigit 20 residente ang nagtitipon. Katulad ng nangyari sa parke sa Rusya, bawat residente ay may dalang isang uringang pagkain potluck. Talaga bang ganito ang estilo ng mga nakatira sa flat sa Pilipinas? Tanong ko. Sa totoo lang, matagal nang patay ang ganitong klaseng kultura. Ngunit mula nang mapanood namin ang viral na dokumentaryo ng Rusya, kami, ang mga residente dito, ay nagsimulang buhayin ulit ang kulturang ito. Paliwanag ng isa sa mga residente dun. Dahil sa panonood ng programa sa TV niyo. Nang makita namin ang mataong nagtitipon ng masaya, naisip namin na subukan din gawin sa flat na ito. Mula sa simula na gusto lang subukan. Ang kaganapan ay naging buwan ng routine na ng flat na iyon. Nagtitipon ang mga residente, nagdidiskusyon, nagmaga problema sa edukasyon, nagmaga bata, nagpapalitan, nagbalita, at nagtsitsismisan sa pagitan, nagmaga kapitbahay. Kung dati, kapag nakasalubong sa elevator ay panandaliang bati lang, ngayon ay talagang nakmamalasakit na sila sa isa't isa, parang tunay na kapitbahay. Tumingin ako ng may inggit. Sa apartment, sa Rusya, ito ay parang isang walang kabuluhang pangarap. Paano po kayong lahat nagkaroon ng lakas ng loob na simulan ito? Tanong ko. Dahil kailangan din ng malaking lakas ng loob, di ba? Sa simula, medyo awkward. Ngunit nang makapagtipon na, ang saya ay hindi may paliwanag. Kinabukasan, tinuruan ako tungkol sa tradisyonal na protokol ng pasiyam o handaan para sa patay. Ang pasiyam ay isang oras na nakalaan upang alalahanin at ipanalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ng yumaong miyembrong pamilya. Bawat ulam na inihanda ay may sariling paliwanag. Ipinaliwanag ng guro ang kahulugan sa likod ng mga kaugalian na ito. Natuto ako kung paano ayusin ang handa ng may pagalang. Kahit medyo komplikado ang ayos, naramdaman ko ang pagiging masinop at sinseridad sa bawat galaw. Mayroon din namang pagbisita sa laibingan ang matao sa Rusya, di ba? Tanong ng guro. Ngunit hindi namin ginagawa ng ganito kaingat at kadetalyado. Ang anyo at relihiyon ay maaring makaiba, ngunit ang intensyon ay pareho. Ang pusong nagmumuni-muni at nagpapasalamat sa paglilingkod ng mga ninuno. Ang pinakakahanga-hanga ay ang yugto pagkatapos ng dasal, kung saan ang lahat ng pagkain na inihanda ay pamamahagi sa mga mananampalataya at bisita upang kainin ng sama-sama upang makakuhang biyaya ng pagbibigay. Sa huling araw bago ako umuwi, naglakad-lakad ako sa mga makasaysayang eskinita ng Figan, isang heritage town na balanse sa pagitan ng moderno at tradisyonal. Ang ganda sana kung mayroon ding ganitong lugar sa Rusya. Huminto ako sa isang kakanin stall. Inabot sa akin ng nanay sa stall ang isang basong pandan iced tea at sinabi, "Napanood ko ang programa mo sa TV. Masaya ang aking puso na ang kaluluwa ng Pilipinas ay naipalaganap ng ganito kalayo. Marahil ang Maruso ay naantig dahil nakita nila ang sinseridad sa ating kaugalian. Nang gusto kong umuwi, binalot ng nanay ang matirang kakanin para sa akin upang dalhin. Ito ay baon mo sa eroplano. Ang panlabas na anyo ay maring hindi pareho, ngunit ang sinseridad ay hindi nakakakilala ng wika. Sa paglalakbay patungo sa paliparan, puno ang aking kamay ng pasalubong, tradisyonal na kakanin, chicharon, at siyempre, ang walang katumbas na pagmamahal. Habang nakaupo sa upuan ng eroplano, naalala ko ang 2 linggo ko sa Pilipinas. Sa tingin ko, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan sa likod ng kaluluwa ng Pilipinas. Hindi ito isang mahika o isang mahiwagang bagay.
Ito ay tungkol lamang sa pagtrato sa ibang tao bilang tao ang diwang pagbabahaginan at pagbibigayan at ang pagiging makasama sa isang komunidad. 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik ako mula sa Pilipinas. Ang Rusya ay nagbago ng napakalaki. Hindi, mas tumpa. Nakuha muling Rusya ang isang bagay na dating nawala. Bumisita ako sa Vladivostok para sa isang business trip, ang lokasyon kung saan nagsimula ang lahat 3 taon na nakalipas. Ang aking madating kasamahan ay masayang sinalubong ang aking pagbabalik. Ang ating istasyon ngayon ay may titulong pinakapopular na Central Broadcasting TV Station. Alam mo ba, mukhang totunga. Sa labas ng gusali ng istasyon, nakatayo ng maringal ang isang monumento na nagmamarka ng simula ng tulay ng kultura ng Rusya at Pilipinas. Sa bawat buwan na ito, nagsasagawa kami ng Bayanihan Festival at tradisyonal na pagkain sa plaza na ito, paliwanag ng Deputy Director. Ngayong taon, umabot sa 3,000 ang bilang ng kalahok. Alam mo ba, ganap ding nagbago ang mukhang siyudad ng Vladivostok. Ang Central Market ng Vladivostok ay naging napakasaya at maingay. Ang tradisyon ng pagbibigay ng dagda ay naging normal na kultura kung saan ang tindera ay nagbibigay ng mas maraming paninda o nababawas ng KPS ama customer habang masaya silang nausap. Ang pagtitinda ng ganito ay mas pinagpapala tawa ng isang nagtitinda ng gulay. Dumarami rin ang mga regular na customer. Ang aking apartment complex ay duman din sa isang yugto ng pagbabago. Nang bumalik ako sa aking lumang apartment unit, inayos ng mga residente doon ang ground floor area upang maging isang community lounge. Lahat ito ay dahil sa iyo, Ate Ekaterina. Sabi nga isang lola, ang aking dating kapitbahay. Nang makilala niya ang aking mukha. Pagkatapos na ang programa mo, kaming lahat sa flat ay nagsimulang mag-usap-usap. Sa pagbalik ko sa Moscow, patuloy kong sinusubaybayan ang mga pinakabagong ulat ng pambansang istatistika. Ang mga numero na inilabas ng gobyerno ay labis na kahanga-hanga sa nakalipas na 3 taon. Ang indeks ng interaksyon sa pagitan ng mga kapitbahay ay lubos na tumaas. Ang bilangang populasyon na nagulat ng problema sa depresyon at kalungkutan ay lubos na bumaba. At ang antas ng tiwala sa pagitan ng tao sa lipunan ay pambihirang tumaas. Ngunit sa totoo lang, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakasalalay sa mga numero nga ulat na ito. Ito ay nasa ekspresyon ng mga mukhang tao. Ang siyudad ng Moscow, na dating malamig, ngayon ay mas maliwanag. Mas madalas marinig ang tawanan at ang tanawin ng tao na bumabati sa mga kakilala sa kalye ay naging normal na. Ang National Broadcasting Station ay pinalawak din ang produksyon nito. Ang seryeng Kaluluwang Pilipinas ay nasa ika-5 season na at ngayon ay pinalawak na ang konsepto nito upang maging kaluluwa ng mundo. Saan tayo susunod na bansa? Tanong sa akin ng General Director ng Broadcasting. Sa pagkataong ito, Mexico, dahil mayroon din silang napakalapit na institusyon ng pamilya, ang pagkahumaling nga Ruso sa Pilipinas ay hindi nagpapakita ng anumang tanda ng pahina. Ang tuition center para sa wikang Filipino ay dumami ng 10 beses na parang kabuta pagkatapos ng ulan. Ang mga restauran na naghahain ng adobo, pancit at sate ay nakakalat sa bawat sulok ng siyudad. Isang adobo, isang pancit, masiglang order ng pagkain sa paraang Pilipino ang isang Ruso. Ang mas nakakabalif pa, ang mga chef sa Rusya ay nagsimulang gumawa ng inobasyon. Pinagsasama ang mga pagkain ng Rusya at Pilipinas. Ngayon, ang mga menu tulad ng adobong borscht o pelmeni na may sarsang ang mani ay malawakang inihahain. Ang kultura na ito ay nagsasama at patuloy na umunlad sa paglipas ng panahon. Ngiti ngang isang kilalang chef ng Rusya. Ang komunidad ng diaspora sa Central Asia at Siberia naman ay dumaan sa isang napakakapuri-puring yugto ng evolusyon. Hindi na nila kailangan pang itago ang kanilang pinakmulan. Sa halip, ipinakmamalaki nila ang kanilang pinakmulan ng may buong paggalang at pagmamalaki. Kami ang tulay na naunay sa dalawang sibilisasyon na ito, sabi ni Lola Ana ng may buong pagmamalaki. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag, sa wakas, ngayon, ang aming pagiral at halaga ay kinikilala sa entablado na ito.
Ang suporta mula sa matataas na opisyal ng Rusya ay hindi lang basta salita. Ang buwan ng tradisyonal na pagkain kultural ay opisyal na itinaas bilang isang pambansang kaganapan ng gobyerno at ang komunidad at kulturang diaspora ay ngayon ay inilagay sa ilalim ng espesyal na proteksyon ng Estado. Isang araw, nakatanggap ako ang isang pambihirang balita. Isang nayon sa dulo ng kontinente en Siberia na dating inuri bilang isang nayon na halos mawawala, ngayon ay nabuhay muli. Nagtagumpay itong ibalik ang ekonomiya nito sa pamamagitan ng pagbrand sa kanilang lugar bilang isang pioneer village ng konsepto ng bayanihan. Dahil dito, ang mga kabataang Ruso ay nagsimulang bumalik sa nayon mula sa mga malalaking siyudad. Madalas akong nagmumuni-muni, naaalala ang insidente noong gabing iyon, Mayo 9, halos hating gabi, nang ako ay nakaupo ng mag-isa sa control room ng pagpapalabas. Ang pagkakamali ba na iyon sa loob ng 8 minuto ay talagang isang kaloban ng Diyos. Si Lola Elena mula sa isang probinsya sa Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng video call kamakailan. Sa simula, marahil ito ay isang aksidente. Tawa ni Lola Elena ng mahina, nagpapakita ng mga kunot sa kanyang mukha. Ngunit kalaunan, ito ay naging isang pangangailangan sa buhay. Oo, tama. Ang aksidente ay dadaloy at magiging isang pangangailangan at ang isang pagkakamali ay maaring magbunga ng isang dakilang himala. Ngayon, sa aking desk, mayroong ilang espesyal na regalo na nakalagay sa tabi. Isang replika ng maliit na banga na gawa ng galola ng diaspora, isang personal na sulat mula kay Lola Elena mula sa isang probinsya sa Pilipinas, dos ng greeting cards, mula sa mga manonood mula sa lahat ng sulok ng Rusya. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, ang pinakamahalagang kayamanan na pinahahalagahan ko ay isang piraso ng papel na may drawing mula sa isang maliit na bata. Ito ay isang drawing gamit ang Crayola na nagpapakita ng isang lola na Ruso at isang lola na Pilipino na abalang-abala sa pagluluto ng ulam ng sama-sama. Sa itaas ng drawing, na may cute at pahilig na sulat, nakasulat ang salitang bayanihan. Ang nanay ngang bata na nagpadalang drawing na ito ay tumawag sa akin noon, nagre-reklamo. Palaging tinatanong ako ngang anak ko, "Nanay, ano po ang ibig sabihin ngang bayanihan?" Sumagot ako, "Ito ay parang masarap na pagkain na binabahagi ng ating kapitbahay." Noon lang naintindihan ng anak ko kung ano ang ibig sabihin ng bayanihan. Ang henerasyon ng makabataan ngayon ay nagsisimula ng maunawaan ang halaga na nasa likod ng terminong bayanihan. Ito ang tunay na revolusyon sa pag-isip at pagbabagong panlipunan. Sa Rusya ngayon, sa iba't ibang lugar sa bansang ito, 11 maliit na mahika at himala ang nagaganap at namumukatkat. Sa isang apartment unit sa siyudad ng Novosibirsk, isang grupo ng kapitbahay ang nagtitipon at nagluluto ng ulam ng sama-sama. Uy, ngayong taon, kailangan nating mas masarap magluto kaysa noong nakaraang taon. Alam mo ba, sa isang flea market sa siyudad ng St. Petersburg, isang tindera ang nagbigay ng isang kamatis ng libre sa kanyang customer. Kunin mo na, ang pagtitinda ay kailangan may malasakit, ihalal na lang natin. Sa isang bahay sa labas ng Moscow, isang pamilya ang abalang-abala sa pahahanda ng isang espesyal na hapunan upang ipanalangin ang kapayapaan ng yumaong lola. Dati, si Babushka ay baliw sa borscht na ito. Ang lahat na nabanggit sa itaas ay maaaring mukhang maliliit na pagbabago na napakaliit. Ngunit kapag ang maliliit na bagay na ito ay pinagsama-sama mula sa buong bansa, ito ay nagbubunga ng isang napakalakas na tsunami. Ang National Broadcasting Station ng Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa akin dahil interesado silang gumawa ng eksklusibong dokumentaryo tungkol sa akin. Ito ay himala na isinilang mula sa kaluluwa ng Pilipinas. Gusto namin na si Binibining Ekaterina ang maging pangunahing paksa namin, sabi ngang producer ng dokumentaryo. Nakamali lang ako ngang pindot sa broadcast button, sagot ko. Ngunit gusto naming ipakita sa mundo kung paano ang isang insidente ng pagkakamali ay maaring maglaman ng napakagandang mahika ng kagandahan ng tao. Sa proseso ngang paghahanda ng recording, nagkaroon ako ngang pagkakataong muling makipagkita sa napakaraming individual. 3 taon na ang nakalipas,
Noong insidente sa lobi ng istasyon, isang lola ang umiyak habang hawak ang aking kamay. Ngayon, siya ay kinoronahan bilang isang guro sa klase ng pagluluto ng pagkain ng komunidad. Lahat ito ay dahil sa iyo, binibining Ekaterina. Binago mo ng 100% ang takbo ng aking buhay. Alam mo ba, sabi niya nang nagnininging ang kanyang muka. Karamihan sa bawat tao na nakita ko ang kanilang mukha sa buong Rusya ay nagbibigay ng parehong tono ng boses. Natuto sila ng konsepto ng bayanihan. Nagkaroon sila ng ugnayan sa pagitan ng kapitbahay. Ang pagiging kasama ng ibang tao ay tunay na nagpapakasal sa kahulugan ng kaligayahan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa pagitan na milyon-milyong tao na ito, ang pinakamalaking pagbabago ay talagang nangyari sa akin mismo. Balikan ang panahon, 5 taon na ang nakalipas. Ako ay isang malungkot na babae na nilamon ng malupit na siyudad na ito, nakahiwalay sa pamilya sa probinsya, walang kahit isang kaibigan na makausap. Humihinga ako para lang maglingkod sa trabaho at itaguyod ang aking sarili. Ngunit tingnan ninyo ako ngayon. Sa bawat sulok ng kontinenteng Rusya, sa mga liblib na lugar ng Central Asia, hanggang sa libu-libong kilometro patungo sa aking bayan, ang Pilipinas, mayroon na akong napakaraming miyembro ng pamilya. Kahit na ang DNA at dugo na dumadaloy sa aming katawan ay hindi pareho, ang aming nga kaluluwa at puso ay pinagsama-sama upang maging isang matatag na institusyon ng pamilya. Ilang araw na ang nakalipas. Bumaksa ang napakakapal na niyebe, bumabalot sa mga lansangan ng siyudad. Sa simula, balak ko lang humimlay nang mag-isa sa loob ng kumot, ngunit hindi ko alam kung bakit. Biglang may isang magandang ideya ang pumasok sa aking isipan. Paano kung imbitahin ko ang mga kapitbahay sa taas na bumaba at gumawa at kumain ng mainit na Russian pancakes ng sama-sama? Ay type ko ang mensahe sa aming WhatsApp group ng Community Flat. Zas. Agad na sumagot ang mensahe. Ang ganda. May binili akong mamahaling jam noong araw na iyon. Dadalhin ko pababa. Sandali, tulungan niyo akong haluin ang harina. Isang oras pagkatapos ng sandaling iyon, ang aking maliit na studio apartment ay nayanig, puno ng tawanan ng mga tao. Sa likod ng bintana, nagyelo ang mapiraso ng niebe ng marahas sa ilalim ng 0 degrees. Ngunit sa loob ng maliit na unit na ito, mainit ang hangin sa singaw ng pagmamahalan ng tao. Ang amoy ng masarap na pancake better sa kawali, ang tunog ng gabaso na nagbabanggaan, at ang malambing na pagrereklamo ng mga kapitbahay na hindi pa tapos magkwento tungkol sa kanilang araw. Ito ang bayanihan na pinag-usapan. Biglang nakisip ang aking utak. Hindi naman ito isang bombastic at engrandeng mahika. Ang mahika ay nakasalalay lamang sa halaga ng pagtitipon, ang halaga ng pagbabahaginan ng mapakukunan, ang halaga ng pagdiriwang ng pagkakaiba-iba, ang halaga ng pagtataas ng dangal ng isang tao dahil lamang sila ay isang nilalang na tinatawag na tao. Hindi ba ang isang pagkakamali na may tagal na 8 minuto ay naglalayong ilantad ang tunay na katotohanan ng buhay na ito na ang likas na katangian ng isang taong nilalang ay hindi nilikha upang umiral ng nag-isa? Tayo ang magadena ng buhay na nagbubuklod sa ekosistema ng mundo at ang pangalan ng mahiwagang ugnayan na ito ay tinatawag na bayanihan. Bukas at sa susunod na araw, tiyak na mayroong makamay na kakato sa pintong kanilang kapitbahay. Habang bumabating magandang araw po, paumanhin po sa abala. Ngayong araw, nakagawa ako ng konting atsara at pancakes na sobra. Gusto niyo po bang tumanggap ng kaunting ulam para sa inyong tiyan? At sa sandaling kumatok ang pinto na iyon, magsisimula ang episode kung saan ang isang butil ng himala ay patuloy na didiligin sa lupa ng Diyos na ito. Hanggang dito na lamang ang pagtatapos ng pambihirang epikong kwento na ibinahagi ni Binibining Ekaterina mula sa siyudad ng Vladivostok. Ano ang masasabi niyo sa kwento nga 5 taon na mahika na isinilang mula sa isang 8 minutong insidente nga pagkakamaling pagpapalabas sa telebisyon? Isang maikling recording mula sa isang maliit na nayon sa liblib na bahagi ng Pilipinas ang nagtunaw. Sa yelong malamig na gabi ng Rusya na naging isang paglalakbay na puno ng nagniningas na damdamin.
Ang sinseridad na puno ng pagingat at pagmamahal ng isang lola mula sa Pilipinas na nagmamasa ng buro, ang luha nga inapo ng diaspora mula sa Pilipinas na tumulo sa lupang nababalutan ng niebe pagkatapos ng 70 taon ng pagdurusa sa giyera at ang hanay na bayanihan wave phenomenon na nakpawalang bisa sa dogma na geographical at kultural na hangganan sa pagitan na dalawang malalaking kontinente. Ang lahat ng mga makakaugnay na kuwento sa itaas ay naghahatid ng isang napakalinaw at tumpak na paalala para sa ating lahat. Ang tunay na kapangyarihan na kayang magpabago sa aksis ng sangkatauhan sa mundo ay hindi ang mega plan o ang napakaraming salapi, ngunit ang tunay na mahika na nagpapaikot sa kaligayahan ay ang halaga ng empatiya, maliliit na pagmamalasakit, at ang punto ng sinseridad mula sa puso patungo sa kapwa-tao. Kaya ngayong araw din, gaano man kayo kapagod pag-uwi mula sa trabaho, paano kung magbigay kayo ng isang ngiti habang binabati ang kapitbahay ninyo? Sa pamamagitan lamang ng pagpapalitan ng isang higop ng mainit na tsaa o pagbibigay ng ilang piraso ng matigas na biskwit sa isa't isa, tiyak na na-activate na ang switch ng dakilang himala ng buhay na ito upang mapanatili at may kalat ang halagang ito ng inspirasyon hanggang sa kaibuturan ng mundo at tawirin ang milyon-milyong tuyong kaluluwa sa labas. Kung sa tingin niyo ay naantigene, akdang ito, ang inyong puso, pakiusap, ipakalaganap ang mensaheng ito sa inyong emega, kamag-anak at kaibigan. Hayaan ang kaluluwa ng Pilipinas at ang sulo ng bayanihan na nagwasak sa makadena ng kontinente ay magsimula ng revolusyon nito sa paningin ng mas maraming manonood, magparamingang isa-isa ang mabagong ikot ng himala dahil lamang sa mabilis na pagkilos mula sa dulo ng inyong nga daliri. Sa dibdib ng kalangitan ng Vladivostok ngayong gabi, patuloy na sumasayaw ang niebe ng tahimik. Ang dambuhalang mahiwagang akda na nagsimula lamang sa isang 8 minutong pagkakamaling pagpapalabas ay nagpunit sa kapalaran ng aking buhay at ng lahat ng sulok ng mamamayan ng kontinente ng Rusya sa pamamagitan ng pagbibigay mga makukulay na aura na napakadakila. Sa oras na ito, sa sandaling nakatitig, ako sa salamin ng bintana, may bumulong sa aking puso. Nung gabi ba nga kasaysayan na iyon, ang video na ipinalabas ko ng nagmamadali ay isa lamang piraso nga datang recording. Ang sagot ay hindi. Sa ngalan ng Diyos, malayo ito sa katotohanan. Ang video na iyon, sa katotohanan at realidad, ay ang sikat ng araw sa taksibol na matagal nang hinahanap-hanap at iniyakan ng ating mga tao na nalulunod sa kalungkutan ng modernong agos sa napakalamig na postmodernong panahon. Alas 3 ng umaga, rating ng panonood 43,007%. Sa sandaling ito, ngayong araw, ang interpretasyon sa serye ng mahiwagang numero na ito ay napakalinaw na nakalatak sa aking isipan. Ang dambuhalang numero na iyon ay hindi manifestasyon ng pakahumaling ng tao o ng murang popularidad. Ang numero na iyon ay isang iyang batin mula sa kaibuturan ang puso ng milyon-milyong maliliit na anghel. Mula sa nag-iisa na tao na nagugutom upang putulin ang kadena ang kanilang pagiging nag-iisa sa buhay na naghahanap ng init ng pagbabahaginan ng balikat. At sa parehong oras, ang rating na iyon ay isang tahimik na saksi sa panawagan at bandila ng pagbangon na pinapatakbo ng damdamin ng sangkatauhan. Sa loop ng screen ng television, ang figura ng nakatira sa liblib na nayon, ang masiglang tawanan ng mga kabataan na nababalutan ng alikabok at putik ng palay, ang mabilis na galaw ng malitit ng braso ng matanda na nagpapakain ng isang piraso ng ulam at nagaabot ng balot ng kanin, kasama ang lakas ng isang pares ng paa na nahirap sa bayanihan ng hindi iniisip ang pagod o pahinga. Isang dokumentaryo mula sa banyagang lupain na walang ni isang salita ang maintindihan. Bakit ang kanilang aura ay kayang magpatulong malinaw na luha sa pisngingang mayabang na mga Ruso? Dahil walang iba kundi isang banayad na paalala. Ito ay parang isang alarm bell na gumising
sa alaala nating lahat tungkol sa mahiwagang halaga na hindi natin namamalayan na matagal na nating ipinaganulo, pinatay, at ipinagpalit sa larangan ng buhay para habulin ang kaginhawaan ng teknolohiya at material na bilis ng modernong sibilisasyon. Gayun din, para sa patuloy na pahinga sa tuyong lupain ng Siberia, kailangan nilang painitin ang kanilang sarili sa temperatura ng yakap ng laman at butong kapwa-tao. Ang mabanal na panalangin ng mga ninuno ng diaspora na handang ipusta ang kanilang kaluluwa upang malampasan ang sapilitang kamatayan patungong Central Asia para lang hindi isakripisyo ang kaunting asim ng banganang pinreserbang pakain ang pamana ng kanilang bayan, ang Pilipinas. Tayo ay hamak na nilalang na tiyak na mawawasak kung mabubuhay ng nag-iisa. Kaya nga tayo ay inutusan na ipatupad ang halaga ng pagbabahagi ng biyaya sa ibang tao. Ang pamanaan wahyu mula sa kanilang kaluluwa at pawis ay nagsama-sama, pinyunit ang dibdib at nagpalabas ang kidlat na tumagos, nagpayanik sa aksis ng espiritual na kaisipan ng bawat kaluluwa sa Rusya. Balikan ang magintong sandali ng muling pagsasama-sama sa liko ng pinto ng internasyonal na paliparan. Sa sandaling mahawakan ang magakamay ni Lola Elena, na direktang lumipat mula sa Pilipinas, kasama ngang nanginginih na iyak na pinaksama sa pulso ni Lola Maria mula sa disyerto ngang Siberia. Ang dambuhalang pada ng 70 taong pananabik ay akat na naklaho. Ang pagtatakpuin, dalawang banal na laman ay nagpabagsak sa lahat, nahihiwalay na linya ng hangganan sa heografiya ng mundo. Ang kayabangan na mga ng pag-usap, ang pagkakaiba na mga internasyonal na wika, kasama ang trauma, maga, sugat, kasaysayan, pagdanak, dugo dahil sa nakakabaliw na kalkulasyon, panahon, digmaang pandaigdig. Puf! Naglaho lahat sa marmol na sahig ng lobby. Naiwan lamang ang banal na luha dahil ipinagdiriwang nila ang tibok ng buhay, na sila ay nabubuhay pa rin sa totoong mundo. Ang tamis ngang lasa ang burong isda, kung ang sukat nito ay medyo lumihis, ano ang paki? Hindi mahalaga kung anong uri ng lokal na gulay ang pinagsama-sama, kahit na ang gramatika o ang kanilang aksen ay hindi perpekto, sapat na ang presensya ng sinseridad na alalahanin ang individual sa kabilang panig. Dahil kung ang isang bahagi ng kaluluwa ng Pilipinas o ang pakiramdam ng bayanihan ay hihipan sa mahiwagang pinahalong iyon, walang duda na ang pagluluto na ito ay magtatapos sa isang pagsabog ng init no langit na eksaktong kapareho. Ilang taon pagkatapos ng pagpapalabas ng babala ng pagkakamali, ang yugto ng evolusyon at revolusyon ng pagbabago ay patuloy na sumasalanta sa malansangan ng bawat sulok ng konkretong imperyo ng bansang Rusya na ito. Nagtatanggal ngang nakasimangot na mukha nga maresidenteng malamig na apartment sa pagtatagpo sa masikip na elevator. Magandang araw po. Kumusta po kayo ngayon? Sinira ang katahimikan ng mga tindro at ang kasiyahan ng mga mamimili na tumatawid sa mga hangganan ng ekonomiya upang makipagtawaran. Ngayong timbang, gawin na lang nating may kaunting dagdag. Ang tuno ng tawanan ay sumisira tuwing umulan ng niyebe sa katapusan ng linggo. Ang ingay ng mga residenta ng flat na bumabagsak sa tahimik na gabi, masaya sa pagdadala ng kani-kanilang baon sa paligid ng isang mainit na hapagkainan. Mabilis na umikot ang panahon, kung saan dati ay nakukulong lang ako, yakap ang aking sarili, humihigop ng instant noodles ng mag-isa sa aking silit. Ngayon, ako ay inanyayahan na maging bahagi ng ingay at kasiyahan ng mga ngiti ng mga kaibigan sa kanan at kaliwa na walang tigil na nagpapaganda ng aking silit. Ekaterina, uy! Sobra ang niluto kong pansit ngayong araw. Gusto mo bang mag-imbak ng kaunti sa tiyan mo? Isang mahinang katok sa pinto nga, studio apartment na, sinasalitan ngang, malakas na, boses nga, kapitbahay na laging, handang paglapitin ang malandas ngang, buhay ngang nga nilalang ngang, Diyos na naninirahan sa mundong ito. Sa orihinal na tadhana, hindi tayo inuri upang umasa sa isang buhay na nag-isa. Sa aksis at ugnayan ng espiritu na, kosmos na hindi nakikita, tayo ay inutusan na bigikizing, tahing, ikabit, at habing, sa aksis na buhay, tanging sa pamamagitan ng
Isang aksidenteng pagpindot sa keyboard kanina ay nagtagumpay na may sakatuparan ang isang chain reaction ng mahiwagang kapangyarihan na may daan-daang tonelada na nagwawasak sa kontinente. Hindi ba isang himala ang mabuting gawa ng iyong kabutihan sa mga naghahanap at sa madayuhan? Ay tiyak na magiging arko nga, sinak ng pagliligtas para sa pagbuo nga, sibilisasyon at pagpapatuloy nga, sangkatauhan ng mga nilalang na nalulunod sa kalungkutan, ang diwangang bayanihan, ang kulturangang pagbibigay ngang dagdag, ang mahikangang rewang ay hindi kailanman nakakulong sa balangkas ng silabus tungkol sa maritwal ngang labis na mahiwagang pag-uugali. Iabot ang inyong kamay upang tulungan ang mga naglalakad na nadapa at bumaksak. Iabot ang isang tasa na pagluluto na ipinadala ng may sinseridad. Pakiusap, tikman niyo ang lutong ito, masarap. Alam mo ba, ibahagi ang biyaya. Nilalami ka. Ito ang isang panay na pagpachi na naupapanit sa elemi. Sa halip sa maritmo at petan sa gitna ng pagsubok sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao na hamak at klise, doon lamang matatagpuan ang himala ng pagdilig ng mainit na pampainit na nagpapabago sa mundo. Ang kapangyarihang absolutong numerong rating ng pagpapalabas na Nedven Harum Egis He TZ. Ang mahiwagang numero na ito ay bumaksak sa aming puso. Nagpapaalala sa aming nakatotohanan na mayroong paring at nananatili. Ang imbakan na hininga ng sangkatauhan at ang kapangyarihan ng pagmamahal sa pagitan ng isang tao at ang kapwa-tao na may pantay na halaga kahit sa huling panahon na ito ng dambuhalang teknolohiya. Sa oras ng inyong hapunan sa bahay, anong uri nga mga pagkain ang nakalatak ng masaya sa inyong mesa? Kung mayroong isang tasa ang mainit na tsaa, isang piraso ang tuyong inasnan na isda, burong isda, na pinanatili sa oras, pakiusap. Sandali ninyong ituon ang inyong pansin sa panalangin ng mahika sa espiritual at likas na puso. Mula sa bubong ng kalangitan ng Rusya, sa tuyong lupain ng Siberia, at kasabay nito, malayo sa liblib na sulo nga kagubatan na. Nayon sa loob ng banal na hangganan ng lupa na tinatawag na Pilipinas, ang katotohanan na sila sa dalawang magkaibang lugar ay sabay na nakatinggala, nakaharap sa pattern at recipe ang may menu habang hawak ang isang parehong espiritual na ugnayan, nagdarasal na saling tikman ang biyaya at magbahagi ng pagpapala sa pagitan ng isang grupo at ng iba pang makaluluwa sa hatingang lupain ng Diyos na ito. Hanggang sa mga linyang ito nga tuldok, ang paglalakbay ngan kwentong engkanto na ito ay umabot na sa kanyang katapusan. Gayunpaman, ang tadhana ngang mahiwagang ugnayan ng himalangang paglalakbay ngang kaluluwa ngang Pilipinas ay sa pangkalahatan ay hindi naiba sa simula lamang ang pagpapasang ngang baton. Sa pagdating ng kinabukasan, kapag bumukas ang pinto ngang kapitbahay ninyo, lunukin ang hiya, itapon ang takot, iabot ang kamay, bikasin ang pagbati sa pagitan ng ngipin, tulad ng sinumang tao sa nayon sa dokumentaryong iyon. Sa sandaling sabihin ang parehong pahaya sa mga manunod at sa buong universo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating mapuso ngayon ay napakabanal. Kasing ganda ng maliwanag na kalangitan sa hapon. At mula sa banal na linya at sandaling iyon, isa pang alon ng ganap na himala ang magsisimulang likhain at susugod sa kalangitan at magpapabunga sa mundo ng may matibay na katiyakan. Para sa inyong naglaan ng kaunting oras upang unawain ang kwento mula sa simula ng may sinseridad at pasasalamat hanggang sa katapusan ng pagbasa ng mga huling linya na ito, buong paggalang at ang pinakasinserong libu-libong milyon-milyong pasasalamat mula sa kaibuturan ng Rusya. Umaasa at nagdarasal na ang dokumentaryong ito, isang epikong sinaunang kwento, ay mananatili ng buo, maayos na inayos, at lubos na nakabaon sa inyong puso at kaluluwa bilang isang patak ngang hamok ngang init ng pagmamahalan na nagpapakita ngang isang patak ngang banal na liwanag